Mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod. Sana ay nasa mabuti ho tayong kalagayan ngayon. Pag-uusapan natin mga kaibigan, yun pong wavelength, no? AX3000 na kung saan ay isa yan sa mga na upload ko sa YouTube ko about sa AX3000 Wi-Fi 6 na kung saan ay yan yung ginamit ko na antena sa mismong tindahan ko maibigan ng akin pong piso Wi-Fi. So dati, TP-Link AP1110 tapos pinalitan ko ng AX3000 para matesting ho natin. So ito yung video. Ito mga kaibigan. Itong Wavelink AX3000 Wi-Fi 6 Outdoor Access Point. Ayan, the best for piso Wi-Fi Vendo antenna. So dito po mga kaibigan, marami pong nagtatanong or marami po, meron din pong mga nagko-comment ho dito. Ayan, makikita ho ninyo. Hanggang sa baba po yan. So, may mga tanong po dyan na hindi ko po nasagot. Kasi, gusto ko pong sagutin yan. Ito, kung na-testing na po natin ng tayo mismo na makatesting dun sa antenna na sinasabi nating maganda yung performance. So, ito po ay na-install natin 1 month ago. Kung titingnan natin, ito po ay nasa July 24. So, ngayon po maibigan ay July 26. Sobra na po ito ng mag 2 months na po ito kasi na-upload ko pala ito nung July 24. So, 26 na ho tayo ngayon. So, tingnan natin dito. Ayaw nga pala, shoutout ko nga pala yung atin pong mga member ng atin pong pa-shoutout, yung pong nag-join sa po natin, sa atin pong pa-shoutout. Kung gusto nyo pong mag-join mga kaibigan, i-click lang po ninyo yung join button sa membership. Makita po ninyo yan sa inyo pong screen. Kung gusto nyo pong magpa-shoutout at makatulong na din po sa atin pong YouTube channel. Nakita ho niyo sa screen, yan po yung ating mga kaibigan dyan na nag-stay sa ating pong YouTube channel. Nagpapasalamat sa mga video natin pong ina-upload. At ako po yung nagpapasalamat sa kanila kahit sa simpleng bagay na po na yan, ay masaya na po ako doon. Kasi natutulungan din po tayo kahit po yun po ang kanila pong pag-stay at saka pag-contribute po ng 99 pesos a month. So yun lang. Maraming salamat po sa lahat po ng ating mga kaibigan nag-stay. Yan po sila sa screen mga kaibigan. Okay, so eto mga kaibigan, unang tanong ho dito is 4 weeks ago, bago pa lang po ito, parang gusto ko ito ilagay sa aking unit kapag may pera na. Hindi pala tanong po yan. Basahin lang natin lahat mga kaibigan. These visualizations made sense to me right away. Thank you for the signal tests. Okay. So, yan. Nagpasalamat ho sa atin. Kasi sa video na ito ay meron ho tayong pag-testing dun po sa signal niya mismo. Maibigan yung range niya, okay? Mayroon na po kami niyan, sir. Wavelink. Diyan maganda pang, di yan magandang pang-outdoor. Hindi daw magandang pang-outdoor. 4 hours lang sira kagad dahil sa overheat. Noong 2023 namin nabili. 2 days lang nasira na. Huwag mo lang i-direct sa araw. So, nireplyan ko po ito. Baka kasi AX1800 yung model na kanyang nabili at hindi po AX3000. Kasi bagong labas lamang po yung AX3000 mga kaibigan. Marami din pong nag-like ho dito or 4 po. So, klaruhin ko lamang po, baka hindi po AX3000 yung kanyang unit na nabili noong 2023. Kasi sa pagkakaalam ko, ngayon lang po lumabas yung AX3000 yung ngayong 2024, no? Baka hindi po, baka lang, 4 hours lang daw nagamit. Okay, kung makibabasa nyo po or makita nyo po yung video, mga kaibigan, si Zizel Porzuelo, mag-comment lamang ho kayo, kung AX3000 nga ba yung gamit ho ninyo. Kasi magbibigay ako mamaya maibigan ng, ng update dun sa performance ng AX3000. At yun namang disadvantage, sasabihin ko din po. Pero basahin muna natin yung mga nagko-comment sa atin pong video.
Ito, idol, wala na bang paraan para pwede sa VLAN setup? Baka ano to, sa ibang video to, no? Next, sir, may idea ka po paano ibalik ang SSID ng Wavelink AX1800. Ito yung kadalasan na ginamit ho nila. Pasensya na po at di ko po na-try yung AX1800. After ko po in-update, di ko na po ma-detect ang SSID. Actually, pwede ho kayong magtanong sa support po ng ng Wavelink, mga kaibigan. Sasagot po sila. Ang kailangan nyo lang is magtanong po kayo sa support nila about sa AX1800. Hindi ko po ito masasagot. So, like lang naman natin dyan. Okay, review mo din yung Comfast UFO AX3000 din yun. Sige, pag may mag-sponsor ho sa atin, Actually, siguro mahal din po itong binabanggit ho ditong UFO na CFWA 933, mga kaibigan. Okay, so yun, hindi naman po tayo mayaman. Naghahanap lang din po tayo ng sponsor. Sana mas-sponsoran tayo para matest natin tong Comfast UFO CFWA 933, Okay, next, pag bumitaw po, disconnect, anong possible problem? Paano kaya ma-solve? Connect and disconnect. Paano ma-solve? Marami kasing dahilan, mga kaibigan Minsan, mataas yung antena, napakataas ng antena na nilagay, At depende din po yan sa lugar. Kung marami pong mga antennas doon or di kaya marami pong nakablock, nakaharang doon sa mismong antena ho natin, yun pong tinatawag nila, mga kaibigan, na congested yung lugar, medyo matraffic yung frequency, yan ba yung termino na ginagamit nila. Isa din po yun na hihina yung natin, magdi-disconnect at connecting yung Pero kung naman, napalitan ho natin ng antena, pag-test natin is okay na, so antena yung problema. Okay, diretso tayo, may bigan. Dapat may speed test. So, sa ganitong tanong, dapat may speed test. Di ako sure kung na-speed test ko siya, pero parang na-speed test ko ata. Hindi lang ako sigurado. Sige. Ano po the best AP for Piso Wi-Fi pag maraming mga house na katabi, dikit-dikit? So, ano po yung best daw na access point? Ang best po na access point is yung mga mamahalin, gaya ng AX3000. Pero, may pero po doon, Kasi, kung marami yung mga bahay, dikit-dikit, ang ginagawa ng iba is yung mga multi-APs, So, yung isa, nilagay doon sa mismong window, yung iba naman doon sa unahan, ayan, ganun lang. Para lahat ng mga kapitbahay mo ay sayo lahat, di ba? So, ganun. Kasi kung single AP lamang or access point yung gagamitin mo, kahit gano'n pa yan kamahal, 2.4 GHz lang din naman yan, isang pader lang, yun lang, yung kanyang kaya, di ba? So, wag na tayong umasa nung mga isang access point na kaya niyang lusutan lahat ng mga harang dyan or magkadikit-dikit na mga bahay. Wag na tayong umasa po doon. Pwede daw ba i-configure gamit ang cellphone? Pwede po, maibigan, pero mas makita ho kasi natin dun po mismo kung computer or personal computer or laptop yung gagamitin natin. Makikita natin yung buong features nung admin. Pag kasi, pag cellphone, may ibang kasi features na hindi natin makikita. Hindi ko rin alam kung bakit. Okay, so naka 5v5 VLAN setup. Gusto siya add as a second AP, okay ba siya? Or USB to LAN ko na lang, anong mas the best? Naka 5v5 na VLAN setup. 'Di ba yung 5v5 VLAN setup na router? Pwede mo kasi yung mag-add ng ng pangalawang access point. Pwede 'yun. Pero iba yung pinag-uusapan natin dito. Hi sir, pwede po ba gamitin yung Wavelink Wi-Fi 6 AX3000 MET pang-extend signal ng AP 255 or AP100 for voucher type? Di ko rin alam. Di ko rin kasi na-explore talaga yung X3000 sa ganito pag-extender. Hindi ko alam, mga ibig, pasensya ko talaga. Ito tayo, sir, gawa ka ng video na comparison Wavelink X3000. Pwede yan, mga ibigan. Kaso nga lang, kapos tayo sa budget. Kasi nagninegosyo ho tayo kasi minsan wala akong panahon na sa YouTube.
Kung meron siguro sponsor gaya nung dating mga binivideo natin, pwede. Dito tayo maibigan, sir, compatible ba yan sa B818 modem na hyperbolic? Pwede naman po, pwede. Basta ang importante ay naka-access point, tapos pwede yan basta working yung modem mo na naka-hyperbolic. Dapat may internet. Pag walang internet, useless din yung antenna. Next, di po ba yan, sir, na Wi-Fi jam? Hindi daw na Wi-Fi jammer. Walang Wi-Fi jammer. Kung Wi-Fi jammer, posible ma-jam kung di ba? Kasi 2.4 GHz at saka lang din yan eh. Okay, so sir, yung wavelength ko po, mawawala po ang pangalan sa vendo. Sabi nila SAT antenna po daw yun sa wavelength ko po. Wavelength daw niya, mawawala ang pangalan sa vendo. Hindi na ang yung pangalan nasa antenna po yan, hindi po sa vendo. Kung nawawala yung pangalan, hindi mo makita, ibig sabihin naka-off yung antenna mo na wavelength So ganun lang yun, check mo lang yung cable. Pwede po ba gawing receiver yung TP-Link? Tapos yung sender naman ay TP-Link, ibang usapan na to, Okay, nakabili nga ako ng ganyan, mahina Facebook at TikTok, email, malakas sa YouTube. Hindi ko na alam kung paano ito. Kahit anong gawin ko, ganun pa din sa window ko. Okay? Same situation po kahit YouTube po loading. Ano po kayang problem sa settings ng X3000? Okay na po ba yung sa PisoNet? PisoNet pala. So, try nyo i-update mga kaibigan. Yun pong inyo pong X3000. Kasi lahat naman ng Facebook, TikTok, baka gumamit po kayo ng mga Microtech or Hex, Microtech, na naka-priority yung gaming, tapos mababa lang yung speed nung binigay ng Facebook at saka TikTok, baka ganun. Idol, good aim. Pwede ba yan sa Bendo machine, outdoor antenna? Yung TP-Link ko kasi mahina. Starlink yung router namin, mahina pag email. Pag Starlink kasi, mga kaibigan, di ba? Mahina po talaga sa email po yan. Kasi yung kaya lang ng Starlink is yung YouTube, Facebook, ayan. Okay, so expect ho tayo na mahina ho talaga yung gaming sa Starlink. How about Wavelink EX3000 po? Okay din ba yun? Hindi ko rin po alam. So, sir, good afternoon. Good afternoon. Ang nabili ko ay Wavelink. Okay lang po ba ito? Di ko rin alam to eh. May nag-reply ho dito. Built-in po yan. I think mas mataas ang antenna range niya sa... Salamat. Ayan. Maraming salamat kay dyan na siya yung nag-reply sa comment na ito. Meron akong ganitong antenna, Wavelink. Ginamit ko sa Piso Wi-Fi. Laging nawawala signal kaya mawawala din ang pangalan sa Piso Wi-Fi ko. Sayang, mahal pa naman, issue niya lang po, laging mawawala. Kaya hugutin mo at ibaon ulit. Sa ganitong sitwasyon, yung mga nawawala daw yung internet. Issue lang niya, laging nawawala. Ginamit ko sa Pisoy, laging nawawala signal. Hindi naman po yan sa antena, mga kaibigan. Kasi kadalasan sa mga ganito, nawawala yung signal, internet, tapos tawag dito, hinuhugot yung saksakan, tapos balik naman off and on, tapos bumalik yung signal. Ang problema kasi nito, kadalasan ay yung gumagamit po ng SIM base po, naka-SIM lang yung gamit nila. Or lalo na sa mga kung naka P2P, kung mahina ho talaga yung signal niyo, may mga software na biglang hindi nagbibigay ng internet. Okay, so ayan mga kaibigan, yun nga yung sinasabi natin na yun nga po mga kaibigan, yung pong sinasabi natin dito, yung tanong ho dito is nasa po yan, ISP po yan, hindi po yan sa antena. Okay naman ang signal at wide area kaso hindi tumatagos pag naharangan na. Eto. Okay, so 2.4 GHz and 5 GHz. Alam naman po natin mga kaibigan kung ano yung limit lang nila na tatagusin. Good evening sir, ano bang magandang router antenna sa may maraming mga puno? Sana masagutin niyo po. Maraming salamat.
Yun nga mga kaibigan, maraming puno, maraming bahay, wala pong single antenna na kaya pong tumagos ng dalawa, tatlong pader. Ayan, ano? Kung gawin nyo, maglagay kayo ng maraming antena. Pwede ni for bilan, pwede siguro, pero wala pa na ito na testing na. Ano? Hello po master, ano po advantage niya sa Wavelink AX1800? Mas advantage po talaga kasi mas mataas yung specs ng AX3000, ano? Hello sir, may tanong lang po yung pagtanggal ng dito tayo. Tanggal ng password sa SSID, yung ginawa mong open yung SSID niya, gumana ba sir? I mean, nasave ba niyang open? Sa akin kasi, ganun pa rin eh. Kahit makailang ulit kong pag-save, nanghingi pa rin ng password. Sana matulungan niyo po ako. Ano pong model niya? Kasi pag na-open ko na siya, wala nang password, no? So, yun, okay naman sa akin. Magkano boss yan? Meron tayong link sa baba or sa description. Bisitahin nyo mga kaibigan at i-click po nyo yung link. Doon po kayo bumili. 8,000 po. Anong gamit mo na app pang reading ng signal strength? Pwede ba yan? Multi-SSID? Anong ginagamit mong band idol? Idol 360 degrees ba ang range niyan? Hindi yan 360. Directional po yan. Although this EP is good lang sa mga clear environment, speed is good, much better if may 5 GHz phone ka yan. Okay? Pwede po ba sa VLAN setup? Pang-indoor naman yung link mo. Okay, marami tayong link dyan mga kaibigan, ano? Baka di mo nakita lang. Dami issue yan. Mas okay, Rui G. Okay, so dami daw issue. Ito ay 1 month ago. Daming issue niyan, hirap i-update, nabitaw lagi. Okay? So, yun yung mga, huwag kayo bibili nito, bumibitaw lagi, may AP 225 ka na lang. Kawawa kayo dito kung nakabilan kayo. Okay? So, ayan mga kaibigan yung ating mga comments po sa atin pong video ng AX3000 Wi-Fi 6. Again, ito pong AX3000 mga kaibigan ay na-install natin 1 month old or sobra na po ng 1 buwan. So, una, sasabihin ko po sa inyo na maganda ho talaga yung performance. So, may nagsabi doon na masisira agad ng 4 hours, 1 day, or ano ba. Hindi naman po nasira yung ano ko maibigan. Bilad ho yan ng araw. Ulan at araw po mga kaibigan kasi outdoor po. Nilagay ho natin doon. Still, ngayon, ay yun, gumagana pa rin at maganda yung performance ho talaga. Okay, so yung range niya hindi nagbabago kasi napakataas ng range na kaya niya yung abutin. So sa video natin so, sa pinakita ko kanina or na-upload natin ay ganoon pa din hanggang ngayon yung range niya. At yung performance ayun nga, maganda ho talaga. Sa gaming, maganda ho talaga maibigan, ano? So ngayon, yung disadvantage naman, yung sasabihin natin. So, yung disadvantage lang niya, totoo po yung sinabi nung isa nag-comment doon na kapag may harang na, nahihirapan na si Wavelink AX3000. Totoo po yun mga kaibigan. Kasi nga po, is 2.4 GHz and 5 GHz lamang po yung gamit. Yung yung antena ng Wavelink AX3000. So, gaya din po ng ibang antena. Kahit po mga kaibigan ay malapit ka lang tapos meron pong nakaharang na pader, isang pader, mahihirapan si AX3000. Maliban na lamang kung hindi ka nakakulong mismo, ay tumatagos din yung AX3000 mga kaibigan. So, yun lang yung disadvantage niya. Pero, hindi naman po ibig sabihin na pag nakaharang yung isang pader, basta hindi lang po siya hindi ka nakakulong. Yun yung frequency niya, umaabot pa din naman. Meron pa din pong signal. Maganda pa din yung kanyang performance. Yun lang, pag nakakulong ka sa isang kwarto, mahirap na pong tumagos yung AX3000. Pero all in all, para sa akin maganda ho talaga yung performance ng Wavelink AX3000. Kung gusto niyo pong bumili mga kaibigan, ay meron ho tayong link sa baba ho ng ating video. Bisitahin niyo po yan mga kaibigan yung pinakaunang link. Diyan po kayo bumili kasi legit po ang link na yan. Ngayon nyo pong gagamitin. Next month or sa next month mga kaibigan, kung aabot ito ng 1 year, again, mag-upload naman ako ng bagong update kung kumusta niya po yung atin pong AX3000 na ginagamit.
So, sasabihin ko lahat ng katotohanan, maibigan, about po sa AX3000. Yun namang nagsabi na, kawawa daw yung hindi ako kawawa po di ba? Na-try ko po kasi siya, tapos okay naman. Hindi po ako binayaran ng mga ari nito para i-promote sa inyo na maganda yung performance. Maganda ho talaga. So, yun na po mga kaibigan. Kung gusto niyo pong magpa-support, direct kayo sa Wavelink. Kung may problema ho kayo, meron pong warranty po yan. So, yun po. Again, magandang araw po sa inyong lahat. Nga pala, kung kayo po ay baguhan pa lamang sa ating YouTube channel, huwag po niyo kaligtaan na mag-like, mag-subscribe, mag-share ho natin mga video mga kaibigan. Again and again, magandang araw po sa inyong lahat and God bless us all.